Good morning. Magkakatay tayo ng baboy ngayon. And ito yung freedom ng farm. So, pwede tayong magkatay ng ating sariling meat. Yung iba para sa kababayan nating mga Pinoy. And then yung iba sa amin. Ngayon ang aga-aga pa. Sisimula na ako para maaga tayong matapos. Para maganda rin yung panahon. Kasi ayoko yung tanghali na masyado na mainit. And buti na lang mapapadali yung pagkatay natin. Meron tayong mga napundar na mga equipments. So magsisimula tayo. Actually nagpainit na ako ng tubig doon. So mamaya katay na tayo. Mapapadali yung paglinis. Kasi nakahang. Buti na lang gumawa tayo ng hoist. And ready na tayong maglinis. Mag-scald muna tayo. Hindi natin ito torch lahat. Torch natin yung matitirang balahibo. So let's go cleaning. Ito yung maganda pag nandito ka sa farm dito sa Canada kasi medyo regulated yung mga pagkain dito. Nandun sa mga store, medyo hindi mo na alam kung anong nilalagay nila. At least dito kami nagre-raise ng animals. Kami rin yung nagbo-butcher. So alam namin kung saan galing yung pagkain namin and alam namin na safe. So yun yung freedom na nagagawa mo dito sa farm kasi lahat sa'yo and then lahat pwede mong i-raise for your food consumption. Pero kung mag-scale up ka na for like big business talaga, siyempre kailangan mo ng mga permit kasi may mga animals na kailangan talaga ng permit. Pero kung small scale ka lang or for family consumption, walang problema yun. Kagaya ng baboy namin, manok, at saka yung rabbit. Yung rabbit talaga ang gusto kong paramihin kasi medyo nag-research ako, medyo mabilis siya pagdating sa pag-scale up ng meat and mabilis din siyang magparami. So yung pagkatay rin medyo mabilis. And yung meat niya masarap. Sabi ng iba, hindi ko pa nasubukan. So kaya nagre-raise tayo. Medyo marami-rami na yung anak. And yun nga, may freedom kami na mag-raise ng mga ganitong animals para sa aming pamilya. So nakakatipid ka na sa pagkain. Alam mo pa yung pinanggalingan ng pagkain mo. Safe! The next day. Another beautiful day in the farm. So nagkatay na tayo kahapon ng baboy. Magkakatay ulit tayo ngayon. So ito yung freedom na nakukuha mo sa farm kasi pwede mong gawin yung mga gusto mo at saka walang makikialam sa'yo. Yung mga nakapalibot na mga residents is ganun din yung situation nila. May mga sariling mga animals din sila and hindi tayo nakikialam. So ganun yun nandito sa farm. And naging pros talaga na pwede kang magkatay ng sarili mong pagkain and pwede mo rin pagkakakitaan kung gusto mo. So yung sa amin is at least merong konting pagkakakitaan and may source na rin kami ng food. Pakain muna tayo ng baboy natin. Maaga pa eh. Yung mga kambing every morning chine-check mo lang kasi nasa pasture sila. So, hindi masyadong marami yung trabaho kasi kumakain lang sila doon sa may pasture. So pag nakatira ka sa farm, iniisip ng iba is marami at saka mabibigat yung trabaho. So actually, kung madiskarte ka lang, hindi naman ganoon kahirap. Tulad niya, nagpakain ako ng baboy
yung manok, meron naman silang pagkain, meron silang tubig, so hindi ko na kailangang i-attend. Magkukolek lang ako ng mga itlog mamaya. Pero yung rabbit natin, kasi nga mga bagong panganak, so binibigyan ko ng fresh grass at saka mga dandelion everyday, as well as yung kanilang pellets para may supplement sila, kasi nagpapadede sila ng mga anak nila. Yan, may pellets na tayo at saka mga dandelion. Okay. So dinadrop ko lang yung mga food nila dyan, and then pagkahapon ubos na kaagad. Pero aside nyan, meron din tayong pellets dito na ilalagay. Marami-rami yung nutrients nila para sa mga new babies. Check natin yung new babies dito. Tingnan natin kung okay lang sila. Malaki na. Bukas na yung mata niya. Kakakita na. Yan o. Seven sila dito eh. Ito yata yung pinakamalaki. Yan. Yan, open na yung eyes. So mga ilang araw pa lalabas na ito sa nest. So that's a good. So yan. Yung pellets talagang para may complete diet. Dito sa kabila, check rin natin kasi may mga baby rin. At least check ko siya every other day to make sure na walang namamatay dito sa loob. Tsaka okay sila lahat. Ayun natin na nahihiwalay yung iba. Itong ganda nitong gray oh. Parang yung tatay niya. Ito parang hindi pa naka-close pa yung eyes. Pag bagong panganak kasi ang rabbit, hindi nakakakita. Close yung eyes nila. So yan lang yung routine ko every morning, unless meron ako mga project. So magtatagal ako dito sa labas. Pero nga wala akong mga project masyado dito sa animals kasi may mga priority tayong ibang ginagawa. So hinahayaan ko lang muna sila, and then pag nagka-time din gagawin natin ng mga project yung mga animals. So yan yung maganda dito sa farm, kasi kung ano yung gusto mong gawin pwede mong gawin, walang makikialam, walang magja-judge sa'yo, kasi project mo naman yan, property mo naman yan, and hindi ka ino-observe ng city or town kung ano yung mga nilalagay mo, ini-install mo sa property mo. So that's a good thing para mapalabas natin yung creativity natin pagka nandito tayo sa labas ng bahay. So yung mga project mo pwede mong gawin.
So maya ulit dali ko kayo sa pagkatay natin ng baboy kasi may mga Pilipino akong mga kasama today. Kasi kahapon ako lang mag-isa at saka si Mrs. Syempre natulungan tayo, pero today it's gonna be fun, may mga kasama tayo. So later.